Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po inyong manood, don't forget to click like and subscribe. Viral ngayon sa mga balita ang mga babaeng greedy. Celebrity o may pwesto man sa gobyerno. Mga ina ay mayroong tinatawag na malakas na instinct, lalo na kung ang mga anak nilang lalaki ay nag-uwi o may ipinakilalang girlfriend sa kanilang harapan. May we ask what was your wedding tonight and why did you pick this one? Um, ang suot ko po ngayong watch ay Cartier. Isa pong dream watch ko. Sobrang special niya po sa akin kasi regalo po siya sa akin ni Chloe. The round watches are for men, so clearly ang suot ni Kaloy ay para kay Chloe. Binili niya ito hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para kay Chloe. Truly certified Waldacera si Goldie. At ayon nga noon kay Direct Daryl Yap, ano nga ba kung ayaw mong matawag na GF pa lang, di treasurer at Waldacera, kagaya nitong nagwalda sa Airbus, ang bags and shoes and clothes 400k plus yung mga pinamili pa. Another Christian Dior, 300k. And of course, a lot of Christian Dior saddlebag, 200k. Merong 280. At ang mga alahas na tumataginting na 400k, Saint Laurent bag and everything, LV purses, at kung ano-ano pa. At talagang ang mga netizen, kung ginagaya nga daw niya si Jinky Pacquiao, ay kinukuwenta ang kanyang mga binili o mga winaldas. At sabi naman ng marami, pakialam nga ba namin sa iyo, pera naman yan ng boyfriend mo at may kapalit naman yan. Alam na po natin yon. So lahat ng bags na para kay Chloe ay ipinabibitbit lamang dito kay Kaloy, at sa halip na ibili ng mga men's bags and backpacks si Kaloy, talagang para sa kanyang lahat. Gimmicks, bar shopping, outings, travels, and of course, bonding with the celebrities ang nais at laging ginagawa nitong kanyang GF Dramatic Spotlight Grabber. And of course, wala pa ring patid na mga pagpo-posing because of she's a fame whore. At ito nga ba ay dapat isa publiko pa ang mga post ng ganito ng isang gold medalist. At tulad ng sinasabi po ng marami, isang tunay na bad influence si Chloe San Jose para kay Carlos. Bukod sa bad influence, nag-iingat nga ba o nagsisinungaling sa kanyang mga pagtatrabaho sapagkat ang kanyang visa ay hindi pa ayos. Ngayon, nakita ng madla ang nangyari kay Rupa May Quinto at ito ay nalagay sa alanganin. Isang green card holder ito. At ito ang matindi, tinawag siyang, ang Waldaserang palaka. Todo ang ngiti ng Bru Blanc. Kung sinerinaig daw po wais na misis, ito naman not wais na GF. At ayan, nakita naman po ninyo, isang Waldaserang palaka ayon sa netizen. At para po sa kanyang mga supporters na medyo wala pa ring tigil sa pangbabas at tigilan siya nila at hindi totoo ang mga sinasabi, ayan po ang netizen ang laging humuhusga sa kanya. At kapag naging greedy rin siya sa lahat ng bagay, ay hindi malayong matulad siya kay Neri Naig o di kay Rupa May Quinto na isa niyang follower at hinahangaan niya. Bagamat hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kaso ni Rupa May, isa siyang green card holder. Kaya mag-ingat itong si Goldie sapagkat ang kanyang estado, ang visa niya sa Philippines ay hindi pa ayos sa nakikita naman talaga siyang nag-guesting sa mga programa at gaya nitong pag-endorse ng mga gamit. Look at Rupa May. Siya ang naging biktima. Ngayon, nag-iingat ang mga celebrity sa mga ganitong uri ng pag-e-endorso. Lalo na mga kung wala ka pang visa. At hindi niya-judge ng marami si Neri at si Rupa, ang iba'y sinasabing greediness ang ugat ng lahat. Kaya go on Goldie, yan ang sabi nila, be greedy at magmatigas ka ng ulo sa jail or sa kangkungan ng bagsak mo. Iyan lamang po, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsuporta. God bless us